Isa pong magandang hapon po sa bawat isa. Muli naman po ito. Ako po ang inyong likod na si Brother Marlon, na kung saan po muli na naman po sa inyong magbibigay ng isang kwento na punong-puno po ng aral. Kung bakit ko po ginagawa to, ito po ay isang natutunan ko po sa paglilingkod sa Panginoon, na ang Panginoong Hesus ay gumamit din ng mga kwento o ilustrasyon upang mas maintindihan ng mga tao ang mensahe sa likod ng kanyang mga tinuturo. Kaya naman po, ito pong ministeryo ito ay tinawag ko po siyang simpleng katotohanan. Mga kwento na kung saan ay original ko pong ginawa. Yung iba naman po ay selective na kinuha po natin, na kung saan po ay puno-puno po siya ng mga encouragement, inspiration, pag-asa, pag-ibig. At saka po ito, muli po, maghahatid naman po ako sa inyo ng isang kwento na kung saan ay pinamagatan kong ang taong matanong. May isang taong matanong sa lugar ng Mabu. Quote and quote, Mabu. At tawag to ay lahat na ng tila ng mga bagay na nakikita niya ay nagtatanong siya. Lagi siyang may tanong, bakit ganito, bakit ganyan? Kaya naman ng mga tao doon sa yung mga kababayan niya, ayaw na siyang kausapin. At dahil dito, iniiwasan na siya ng mga tao. Minsan itong taong matanong na to ay naglalakad sa isang bukid, katangkalian tapat. Nakakita siya ng isang puno ng dukat na kung saan doon siya isumilong. Pagdaka, maya-maya pa, sa tabi ng puno ng duwat, napansin niya na may isang tanim ng puno ng kalabasa. Nung tiningala niya yung duwat, nagulat siya. Ang sabi niya, ang daming kumpul-kumpul na bunga itong puno ng duwat. At siya ay napangiti. Maya-maya pa, natuon ang kanyang pansin sa puno ng kalabasa. Pero lang itong dalawang bunga na magpagkalaki-laki. Maya-maya may ministro na naman tanong sa kanyang isip. At ganito po ang kanyang tanong. Bakit hindi nilang kaya yung bunga ng kalabasa ay naging puno ng bunga ng duwat? Para nga kung sakali nga naman, marami at kumpul-kumpul yung bunga ng kalabasa sa puno ng duwat. At dahil sa hindi sinasadyang pagkakataon, napatingala siya sa puno ng duwat. Habang imagine niya yung tanong niya. Maya-maya pa, may isang kumpol ng duwat na pumatakbo sa kanyang mukha. Dito, nagulat yung lalaking matanong at bigla siyang lumuhod. At humingi ng tawad sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung nagkatotoo po yung tanong niya na malipat ang bunga ng kalabasa sa puno ng duwat at pumatak ito sa mukha niya na kumpol-kumpol, malamang sinama siya. Ang aral po sa likod ng kwento ng taong matanong na ito kung saan ay ayon sa pagkakalikha at plano ng Diyos sa isang partikular na bagay, ito po ay perpekto sa kanyang paningin. Kaya naman po, isa pong babala sa atin na questionin po natin ang perpektong nilikha ng Diyos sa paligid natin, maging sa ating sarili, physical man po, o sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tatandaan po natin na wala po tayong karapatan na questionin po ang ginawa ng Diyos dito po sa ating mundo. Muli po, isa po magandang hapon. Nawa po ay natuto po tayo muli. At ang araw nito ay nagbibigay po sa atin ng munting pagkakataon na kung saan may isip natin na ganito pala dapat, ganito pala ang dapat natin gawin. Sa Diyos po ang papuri.